Software process and software development lifecycle model. One of the basic notions of the software development process is DLC models, which stands for Software Development Lifecycle Models. There are many development lifecycle models that have been developed in order to achieve different required objectives, and models specify the various stages of the process and the order in which they are carried out. So, sabi po, isa sa mga pangunahing konsepto ng proseso ng pagbuo ng software ay ang mga SDLC models na nangangahulugang Software Development Lifecycle Models. Mayroon iba't ibang modelo ng life cycle ang pag-unlad na binuo upang makamit ang iba't ibang kinakailangan layunin. Tinutukoy ng mga modelong ito ang iba't ibang yugto ng proseso at ang pagkasunod paano ay sinasagawa. Number 1, Waterfall Model. The waterfall model is a breakdown of project activities into linear sequential phases, where each phase depends on the deliverables of the previous one and corresponds to a specialization of tasks. Sa Tagalog, ang waterfall model ay pagbabahagi ng mga aktibidad ng proyekto sa pagkasunod ng yugto, kung saan ang bawat yugto ay nakabatay sa mga resulta ng anong yugto at tumutukoy sa espesyalisasyon ng mga gawain. Pangalawa, B-model. The B-model represents a developed process that may be considered an extension of the waterfall model, and is an example of the more general B-model instead of moving down in a linear way. The process steps are bent upwards after the coding phase to form a typical B-model shape. Sa Tagalog, ang B-model ay kumakatawan sa isang proseso ng pag-unlad na maaaring ituring na isang pagpapalawak ng waterfall model. Isa sa halimbawa ng mas pangkalatang B-model, sa halip na umusad ng linear pababa, ang mga hakbang sa proseso ay bumubaluktot pataas pagkatapos ng coding phase upang mabuo ang tipikal na hugis na B. 3. Incremental model. Ang incremental model, the incremental build model is a method of the software development where the model is designed, implemented, and tested. Incrementally, a little more is added each time until the product is finished. Ang incremental build model ay isang paraan ng pag-develop ng software kung saan ang modelo ay disenyo, inimplementa, at sinubukan ng paunti-unti. May dinadagdag sa bawat pagkakataon hanggang sa makompleto ang produkto. Number 4, iterative model. An iterative lifecycle model does not attempt to start with the full specification of requirements by first focusing on an initial simplified set user features, which is then progressively gains more complexity and a broader set of features until the target system is complete. Ang iterative lifecycle model ay hindi sinusubukang magsimula sa isang kumpletong detalye ng mga kinakailangan. Sa halip, nakatuon ito muna sa isang paunahang na simpleng hanay ng mga tampok para sa user, na unti-unting nadaragdagan ng higit pang komplikado at mas malawak na hanay ng mga tampok hanggang sa mabuo ang target ng sistema. Number 5, RAD model. Rapid application development was a respondent to a plan-driven waterfall process developed in 1970s and 1980s, such as the structured system analysis and design method SSADM. So, ang rapid application development ay madalas na tinatawag na adaptive software development. Ang RAD ay isang incremental prototyping na pamamaraan sa pagdevelop ng software kung saan ang mga end user ay mas nakakabigay ng mas mahusay na feedback pagsusuri ang isang aktwal na sistema kumpara sa pagtatrabaho gamit lamang ang dokumentasyon. Mas binibigyan diin itong isang adaptive na proseso kaysa pagpaplano.
Spiral model. Spiral model, first described by Barry Boehm in 1986, is a risk-driven software development process model which was introduced for dealing with the shortcomings in the traditional waterfall model. A spiral model look like a spiral with many loops. Tagalog, ang eksaktong bilang ng mga ikot ng spiral ay hindi tiyak na maaaring magbago depende sa bawat proyekto. Sinusuportahan ng modelong ito ang paghawak ng mga panganib at mga proyekto ay naihatid sa pamamagitan ng mga ikot. Bawat ikot ng spiral tinatawag na yugto ng proseso ng pagbuo ng software. Panghuli, Agile Model. The Agile movement processes alternatives to traditional project management. Agile approaches are typically used in software development to help businesses respond to unpredictability which refer to a group of software development methodologies based on iterative development where requirements and solutions evolve through collaboration between self-organized cross-functional teams. Ang Agile movement ay nagbumungkahi ng mga alternatibong sa tradisyonal na pamamahala ng proyekto. Karaniwang ginagamit ang mga Agile sa pamaraan sa pagbuo ng software upang matulungan ang mga negosyo na tumugon sa hindi inaasahang pagbabago na tumutukoy sa isang grupo ng mga metodolohiya sa pagbuo ng software na nakabatay sa iterative development, kung saan ang mga kinakailangan at solusyon ay umunlad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga self-organized, cross-functional na mga koponan.